Lumayas ka rito, batang, hamog sigaw ni Rosa habang nakaupo sa kanyang marangyang wheelchair. Siya ang pinakamayamang babae sa buong Maynila, ngunit ang mga binti niya ay patay na. Sabi ng mga doktor hindi na siya kailanman makakalakad pa. Ngunit ang madungis na batang ito na humihingi ng tira-tira niyang pagkain ay tumitig sa kanyang mga mata at nagsabi ng isang bagay na nagpatigil sa kanya. Ibigay mo sa akin ang pagkain mo at sa loob ng isang oras ay makakatayo ka. Tinawanan niya ito sa mukha, ngunit hindi niya alam na ang batang ito ay nagtatago ng isang lihim na mas mahalaga pa kaysa sa lahat ng kanyang bilyon-bilyong piso. Panoorin hanggang dulo upang makita ang isang himalang mahirap paniwalaan. Ang kwentong ito ay hindi nagsimula sa araw na nilapitan ng bata ang kanyang mesa. Nagsimula ito 6 na buwan na ang nakalilipas sa araw na humati sa buhay ni Doña Rosa Montenegro ang bago at pagkatapos. Kinaumagahan ng araw na iyon, pakiramdam niya ay hawak niya ang mundo. Si Rosa, ang nagmamay-ari ng pinakamalaking imperyo ng real estate sa Pilipinas, ay nakasakay sa kanyang pribadong helicopter papunta sa isang pirmahan ng kontratang nagkakahalaga ng 5 bilyong piso. Sa ilalim niya ay dumadaloy ang mga ilog at lunti ang kabundukan ng Sierra Madre at tila walang puwersa sa mundo ang makakapigil sa kanya. Sinusuri niya ang mga dokumento habang humihigop ng malamig na buko juice, nagpaplano para sa susunod na 10 taon. Ngunit may ibang plano ang tadhana. Biglang tinabunan ng nakakabinging paglangit-ngit ng bakalang tunog ng elesi. Umugoy ang helicopter na parang sugatang ibon. May sinigaw ang piloto, ngunit hindi ito narinig ni Rosa. Umiikot ang mundo sa isang nakakabaliw na kaleidoskopyo sa pagitan ng langit at lupa, sinundan ng isang malakas na pagbagsak dilim at katahimikan. Nang magkamalay siya, nakahiga siya sa gitna ng nag-aapoy na mga labi ng sasakyan. Naamoy niya ang sunog na lasahan ng dugo sa kanyang bibig. At naramdaman ang matinding sakit sa kanyang mga braso. Sinubukan niyang tumayo para makalabas sa apoy. Inutusan niya ang kanyang mga binti bangon takbo, ngunit hindi gumalaw ang mga ito. Tumingin siya sa ibaba. Naroon ang kanyang mga binti buo at hindi naipit sa mga guho, ngunit wala siyang maramdaman. Tila ba ang ibabang bahagi ng kanyang katawan ay pag-aari ng ibang tao, isang manikin, isang manika, ngunit hindi kanya. Sa sandaling iyon, habang nakahiga sa malamig na lupa sa ilalim ng ulan at naghihintay ng rescue team na pagtanto ni Rosa na tapos na ang kanyang buhay, ang sumunod na 6 na buwan ay naging isang buhay na impyerno. Nagpabalik-balik siya sa mga pinakamagagaling na ospital sa Amerika, Japan at Singapore. Kinonsulta ang walang katapusang linya ng mga sikat na propesor sa buong mundo. Dumaan sa napakaraming MRI at masalimuot na operasyon. Gumasto si Rosa ng bilyon-bilyong piso ng walang pag-aalinlangan. Nakasanayan na niyang nabibili ng pera ang lahat, lupa, gusali, tao at batas. Naniwala siyang mabibili rin niya ang kalusugan, ngunit pare-pareho lang ang hatol sa kanya. Umiiwas ng tingin ng mga doktor, itinatago ang kanilang kawalan ng kakayahan sa likod ng malalalim na medikal na terminolohiya. Ngunit iisa lang ang ibig sabihin: spinal cord compression fracture, na putol na koneksyon ng mga ugat at permanenteng paralisis sa ibabang bahagi ng katawan. Wala nang pag-asa. Bumalik si Rosa sa kanyang bansa hindi bilang isang mananakop, kundi bilang isang baldado at wasak na individual. Ang kanyang mansyon sa Forbes Park na ipinagawa niya ng may buong pagmamahal ay naging isang ginintuang hawla. Ang mga hagdan ay naging bundok na hindi maakyat. Ang mga hamba ng pinto ay naging pader. Siyang babaeng nasanay na tumanaw sa lahat mula sa itaas, ay napilitan na ngayong tumingala mula sa taas ng baywang ng ibang tao. Ang kanyang dati ng matapang na ugali ay naging hindi na matiis. Nagtatanggal siya ng mga kasambahay dahil lang sa pinakamaliit na ingay. Binabasag niya ang mga salamin upang hindi niya makita ang sarili sa wheelchair. Kinamuhian niya ang buong mundo. Ngunit ang pinakakinamumuhian niya ay ang kanyang sariling mga binti, mga walang silbing piraso ng laman na nagtaksil sa kanya. Isang mainit at maaliwalas na araw, nang tag-araw, nagpasya si Rosa na lumabas. Pakiramdam niya ay dinadaganan siya ng mga pader ng kanyang mansyon. Inutusan niya ang kanyang tsuper at ang pinuno ng kanyang seguridad na si Berto na dalhin siya sa pinakamahal na restaurant sa BGC, ang La Corona. Gusto niyang patunayan sa kanyang sarili at sa lahat na siya pa rin ang reyna, na buhay pa siya. Nagkukumahog ang mga waiter sa paligid niya, inuurong ang mga karatig mesa upang makadaan ang kanyang malaki at pasadyang wheelchair. Ang mga customer ay pasimpleng nagnanakaw ng tingin na puno ng awa at agad ding umiiwas. Naramdaman ni Rosa ang awang iyon sa kanyang balat at sinusunog siya nito na parang asido. Inihagis niya ang kanyang utos sa waiter nang hindi man lang binubuksan ang menu medium rare na Wagyu steak at ang pinakamahal na kapeng alamid. Naupo siya sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno ng akasya sa alfresco area. Perpekto ang pagkaing, napakasarap ng kape, ngunit wala siyang malasahan. Sa loob niya ay mayroon lamang kawalan. Tinutusok-tusok niya ng tinidor ang karne.
Iniisip na ibibigay niya ang kanyang buong kayamanan, ang lahat ng kanyang bilyon-bilyon makatayo lamang siya ngayon at makahakbang ng isa, kahit isang hakbang lang patungo sa kanyang sasakyan. Eksakto sa sandaling iyon nang maabot ng kanyang kawalang pag-asa ang sukdulan gumalaw ang mga halamang naghihiwalay sa restaurant at sa kalye. Isang batang lalaki ang lumabas. Nasa 12 taong gulang siya, napakapayat at nakalitaw ang patusok ng mga tuhod mula sa punit-punit na maong. Nakasuot siya ng luma at kupas na t-shirt na 3 beses na mas malaki sa kanya at mga sirang sapatos na nakabalot ng gray na duct tape para hindi maghiwa-hiwalay. Puno ng uling at alikabok ng kalsada ang kanyang mukha at mga kamay. Ngunit sa kabila ng kanyang kalunos-lunos na anyo, hindi siya nakayuko. Hindi niya iniiwas ang kanyang mga mata. Dire-diretso siyang naglakad patungo sa mesa ni Rosa nang may buong kumpiyansa, tila ba siya ang nagmamay-ari ng restaurant na ito. Agad na naalerto ang bodyguard na si Berto na nakatayo sa likuran ni Rosa. Kinuha nito ang kanyang radyo. "Hoy bata, ungol nito. Lumayas ka rito. Private area ito." Hindi man lang natinag ang bata. Binaliwala niya ang malaking bodyguard na parang hindi ito nag-i-exist. Nilapitan niya nang malapitan ng mesa ni Rosa. Mula sa kanyang katawan ay umaalingaw-ngaw ang amoy ng kalsada, kahirapan at gutom. Inangat ni Rosa ang kanyang malamig na paningin sa bata. Inasahan niyang iaabot nito ang maduming kamay at magsisimulang magmakaawa. Alipalimos po pambili ng tinapay. Nakahanda na ang malulupit na salita sa kanyang isipan upang durugin ito ng tuluyan. Ngunit tahimik ang bata. Tinitigan siya nito. May kakaibang kulay ang kanyang mga mata kasing abo ng bakal. At sa loob nito ay may kumikinang nakatalinuhan na hindi tugma sa kanyang gulagulanit na anyo. Pinilipat ng bata ang tingin sa mga patay na binti ni Rosa na nakapatong sa wheelchair tapos sa mukha nito at sa huli ay sa platong may hindi pa ubos na stick. "Hindi mo na uubusin yan." Hindi yan tanong, isa yang pahayag. Medyo paos ang boses niya ngunit kalmado. Nagulat si Rosa sa ganoong kapangahasan. Ano tanong niya na nabigla? Itinuro ng bata ang karne gamit ang madumi nitong daliri. "Kalahati lang ang kinain mo. Hindi mo na kailangan ng tira. Busog ka na." Pero ang mga aso ko gutom. Naramdaman ni Rosa na kumukulo ang galit sa loob niya. Ang kapal ng mukha nito. Isang pulubi, inuutusan siya kung ano ang kailangan at hindi niya kailangan. "Makinig ka sa akin bata," sutsot niya. "Lumayas ka rito bago kita ipatapon sa gwardya ko palabas ng gate. Hindi ako nagbibigay sa mga pulubi." Nangiti ang bata at ang ngiting iyon ay napakagulang, napakapait kaya natahimik si Rosa. "Hindi ako pulubi," sabi ng bata na ang pangalan ay Makoy. "Nag-aalok ako ng isang deal, negosyo. Isa kang businesswoman, di ba? Naiintindihan mo ang benepisyo ng isang kasunduan." Natawa si Rosa at ang kanyang tawa ay parang tunog ng uwak. "At ano naman ang maiaalok mo sa akin?" "Kuto mo." Humakbang paharap ang bata, yumuko papalapit sa kanya at tumitig ng diretso sa kanyang kaluluwa. "Ibigay mo sa akin ang stick na yan," mahinang sabi nito. "Ibigay mo sa akin ang tira mong pagkain at kapalit niyan tuturuan kitang maglakad." Dahil sa hindi inaasahan at matapang na pahayag na ito, naniga si Rosa. Tumunog ang tinidor nang mahulog ito mula sa kanyang mga alagang daliri at tumama sa porselanang plato. Ang tunog na iyon ay tila nakakabingi sa katahimikang bumalot sa kanila. Tuturuang maglakad ulit niya sa isang bulong. Nag-echo sa kanyang isipan ang mga salita ng bata. Sa nakalipas na 6 na buwan nakarinig siya ng daan-daang pangako. Nangako ng paggaling ang isang albularyo sa Siquijor. Nangako ng himala ang isang Chinese acupuncturist sa Binondo. Nangako ng pag-asa ang mga espesyalista sa robotics sa Japan. Lahat sila ay humingi ng bilyon-bilyong piso bilang paunang bayad at lahat sila ay nagsinungaling. Ngunit ang batang ito, ang madungis na batang ito, ay humihingi lang ng isang piraso ng karneng hindi naubos. Ang galit na tila humupa ng ilang saglit ay muling sumiklab ng may mas matinding puwersa. Ito na ang pinakamalupit at pinakawalang kwentang biro na ginawa sa kanya kailanman. Tumawa si Rosa. Ang kanyang tawa ay nakakatakot, tuyo, malupit at puno ng sakit at pang-iinsulto. Napalingon sa takot ang mga customer sa kabilang mesa. "Baliw ka ba o isang magaling naman loloko?" sabi niya habang pinupunasan ng table napkin ang luhang tumulo dahil sa malupit niyang pagtawa. "Akala mo ba tanga ako? Akala mo ba maniniwala akong ang tira-tirang pagkain ay mas mahalaga kaysa sa gawa ng pinakamagagaling na neurosurgeon sa buong mundo?" Lumingon siya ng mabilis sa kanyang assistant na si Anton na nakaupo sa kabilang mesa at nakatingin sa cellphone nito. "Anton, bigyan mo siya ng pera para mawala na siya sa paningin ko." Si Anton, isang bata at tuso na karires, ay agad na tumayo. Kumuha siya ng ilang malalaking bill mula sa kanyang designer na wallet. 1,000, 2,000, 5,000. Ito ay halagang kayang bumuhay sa pamilya ni Makoy ng ilang buwan.
Nang may ngiting nandidiri, inihagis ni Anton ang pera sa mesa, sa harap ni McCoy na parang buto para sa aso. Kunin mo bata, tamad niyang sabi. Swerteng araw mo ngayon. Bili ka ng bagong buhay at maglaho ka na. Bumagsak ang mga perang papel sa tabi ng plato. Bahagya itong tinangay ng hangin. Maiging inobserbahan ni Rosa ang bata. Inasahan niyang makakita ng kasakiman. Inasahan niyang dadambahin ito ang pera at tatakbo na parang lahat ng naunang pulubi. Gusto niyang makita ang kasakimang iyon para patunayan ang kanyang teorya na ang lahat ng tao ay nabibili at walang sagrado sa mundong ito. Ngunit hindi man lang tiningnan ni McCoy ang pera. Hindi bumaba ang kanyang paningin kahit 1 sentimetro. Patuloy siyang nakatitig ng diretso sa mga mata ni Rosa at sa titig na iyon ay mababasa ang pagkabigo. Hindi pagkainsulto, hindi galit kundi pagkabigo. Parang isang guro na binigyan na naman ng maling sagot ng kanyang estudyante. Hindi ko kailangan ng mga papel mo, kalmado nitong sabi at ang boses niya ay nangingibabaw sa ihip ng hangin. Hindi ko mapapakain ng mga aso ko gamit yan. Kailangan nila ng karne at kailangan mo ng mga binti. Ito ay patas na palitan. Barter, walang halong limos. Hindi na nakapagtimpi si Berto, ang pinuno ng seguridad. Isa siyang malaking lalaki na may leeg na parang toro na nakasanayan ng lutasin ang mga problema gamit ang kamao. Hindi niya gusto na may isang batang hamog na kinakausap ang kanyang amo sa ganoong tono. Tama na ang sirko ungol niya habang bumabangon mula sa upuan. Tinakpan ng anino niya ang bata. Makinig ka bata, may 3 segundo ka para maglaho o babaliin ko ang gulugod mo. Humakbang si Berto, paharap iniunat ang kanyang malaking kamay patungo sa balikat ni McCoy. Tigil ang sigaw ni Rosa, ay kasing kalim ng latigo. Nanigas si Berto. Nakabitin ang kamay niya sa ere 1 sentimetro mula sa maduming t-shirt ng bata. Tumingin siya sa kanyang amo na may halong pagtataka. Donya Rosa, binabastos po niya kayo. Sabi ko, umupo ka at manahimik. Sa boses ni Rosa ay umalingaw-ngaw ang bakal na dati nagpapanginig sa mga board of directors. Walang pwedeng humawak sa kanya ng walang utos ko. Maging siya mismo ay hindi naiintindihan ang kanyang ginagawa. Isinisigaw ng lohika na palayasin ang aroganteng bata. Hinihingi ng kanyang pride na parusahan ito. Ngunit ang kanyang intuisyon, ang likas na ugali na tumulong sa kanya upang buuin ang kanyang imperyo ay bumubulong sa kanya. Teka lang, may kakaiba rito. Hindi ito nagsisinungaling. Nakita niya sa mga mata nito walang takot kay Berto, walang pagsipsip sa kanyang pera. May lakas doon, lakas na wala na sa kanya. Bumalot ang katahimikan. Ang mga segundo ay tila naging oras. Tunog lang ng mga sasakyan sa di kalayuan at tibok ng puso ni Rosa ang naririnig. Tinitigan niya ang bata, sinusubukang humanap ng kahit pinakamaliit na palatandaan ng kasinungalingan. Kahit anino ng ngiti na magbubunyag na isa itong biro. Ngunit seryoso at halos sagrado ang mukha ni McCoy. Naiintindihan mo ba ang inaalok mo? Tanong niya, sa wakas nanginginig ang boses. Sabi ng mga doktor na putol na ang spinal cord ko. Hindi na ito maaayos. Sumusunod ang mga doktor sa spinal cord, sagot ni McCoy. Pero utak ang pinag-uusapan ko. Nakalimutan ng utak mo kung paano kontrolin ang mga binti mo. Pinatay ito ng utak mo na parang pagpatay ng ilaw sa isang walang lamang kwarto para makatipid sa kuryente. Alam ko kung paano muling buhayin ang switch. Kakaiba pakinggan ang kanyang mga salita ngunit may nakakatakot na lohika sa mga ito. Huminga ng malalim si Rosa. Wala na siyang mawawala pa. Wala na talaga. Nasa pinakaibaba na siya. Sige, mahinang sabi niya. Sa'yo na ang steak. Kinuha niya ang tinidor at gamit ang sariling kamay ay itinulak ang plato sa gilid ng mesa. Kunin mo pero makinig kang mabuti bata. Kung makarating tayo sa mansyon ko at mapatunayan kung baliw ka o manloloko, hindi lang kita palalayasin. Tatawag ako ng pulis, sasabihing ninakaw mo ang wallet ko at mabubulok ka sa Boys Town. Handa mo bang isugal ang kalayaan mo para sa isang pirasong karne? Isang nakakakilabot na banta iyon. Ngunit hindi man lang kumurap si McCoy. Kumuha siya ng gusot ngunit malinis na plastic bag mula sa kanyang bulsa. Nang may kalmado at walang pagmamadali, inilipat niya ang mga peraso ng steak, ilang patatas at isang perasong tinapay sa loob nito. Itinali niya ito. Hindi ako takot sa kulungan, sabi niya habang tinatago ang plastic bag sa bulsa. Takot akong mabuhay ng walang silbi. Tara na, maganda dun sa inyo. Ang biyahe patungo sa marangyang mansyon ni Rosa ay tumagal ng 30 minuto. Karaniwan ay ginagamit ni Rosa ang oras na ito sa cellphone, nagbabasa ng emails o sinesermonan ang mga tauhan. Ngunit ngayon, nakaupo lang siyang tahimik habang nakatingin sa labas ng tinted na bintana ng Mercedes. Sa tabi niya sa kulay cream na leather seat ay nakaupo si McCoy. Napakalinaw ng contrast. Ang madumi at punit-punit na maong ng bata laban sa likuran ng kayamanang bumabalot sa loob ng sasakyan. Nakahawak ang kamay niya sa bulsa kung nasaan ang pagkain, tila takot na may kumuha nito. Tumingin siya sa bintana na may interes ngunit hindi siya nagtanong ng mga walang kwentang bagay.
Hindi niya pinakialaman ang mga boton, hindi sinubukang buksan ng radyo. Kumilos siya ng may dignidad na bihirang makita kahit sa mga matatandang lalaki. Lihim siyang inoobserbahan ni Rosa. Sino ba siya, isip niya? Saan siya galing? Bakit napakataas ng kumpiyansa niya at bakit? Diyos ko, bakit ako pumayag dito? Baliw na ako. Isa na lang akong matanda at desperadang baldado na naniniwala sa mga kwentong bayan. Ngunit sa tuwing sumusulyap siya sa gilid ng mukha nito, sa seryosong ekspresyon nito, nawawala ang kanyang pagdududa. Mula sa kanya ay dumadaloy ang kalmado. Ang kalmadong matagal na niyang kailangan. Huminto ang sasakyan sa malaking gate ng mansyon. Binuksan ito ng mga gwardya. Pumasok sila sa loob. Naunang bumaba si Berto, inilabas ang wheelchair sa compartment. Binuksan ito at pagkatapos taglay ang nakasanayan ngunit nakakahiyang kadalian para kay Rosa ay inilipat siya nito mula sa sasakyan patungo sa wheelchair. Inayos ni Rosa ang kumot sa kanyang mga binti. Kinamumuhian niya ang sandaling ito. Ang sandali kung kailan siya nagbabago mula sa pagiging makapangyarihang babae patungo sa pagiging pabigat na walang kalaban-laban. Inasahan niyang titingnan ito ni McCoy ng may awa o pagkamausisa. Ngunit nakatayo na ang bata sa may pintuan ng bahay at inililibot ang paningin papunta sa opisina. Doon utos nito kahit hindi nakatingin sa kanya. May malaking bintana doon at maraming liwanag. Kailangan natin ng liwanag. Namilog ang mga mata ng mga kasambahay na sumalubong sa kanilang amo sa pasilyo. Ang kanilang senyora na karaniwang nagwawala sa pinakamaliit na alikabok ay nag-uwi ng isang madungis na batang hamog sa bahay. Ang mayordomo na si Mang Hernan, isang formal na matanda, ay lumapit sa kanila habang nakakunot ang ilong. Senyora, kailangan ko po bang tawagin ng disinfection service? Nangangamoy po ang bata. Tinignan ni Rosa si McCoy. Oo, amoy kalsada siya, ngunit ngayon ang amoy na iyon ay parang amoy ng pag-asa para sa kanya. Hindi, Mang Hernan, putol niya. Dalhan niyo kami ng tubig at siguraduhin walang aabala sa amin. Walang tawag, walang bisita. Kahit magsimula ang giyera, wala ako sa bahay. Pumasok sila sa malawak na opisina na gawa sa Nara. Nilapitan ni McCoy ang pinto at isinara ito eksakto sa mukha ni Berto na gusto ring pumasok. Tumunog ang lock. Silang dalawa na lang. Naupo si Rosa sa gitna ng kwarto sa kanyang marangyang wheelchair. Nakatayo si McCoy sa harap niya. Sige, sabi ni Rosa na nakakaramdam ng namumuong panginginig sa kanyang loob. Nandito na tayo. Nasa bulsa mo na ang pagkain. Tinupad ko na ang parte ko sa usapan. Ngayon turn mo na. Ipakita mo sa akin ang himala, bata. Hinubad ni McCoy ang kanyang lumang backpack at inilapag sa sahig. Dahan-dahang binuksan ang zipper nito. Napatense si Rosa. Ano ang nasa loob? Baril droga. Inilabas ng bata ang ilang kakaibang gamit mula sa kanyang bag. Isang maliit na rubber mallet, isang set ng mahahaba at maninipis na karayom na parang panahi at isang luma at sira-sirang libro na balatang pabalat. Lumapit siya kay Rosa. Masakit ito, babala niya. Hindi lang pisikal kundi mental. Kailangan mong tanggalin ang baluti mo. Simulan na nating buntong hininga niya. Binuksan ni McCoy ang lumang libro. Nanilaw na ang mga pahina, puno ng maliliit at malinis na sulat kamay at may mga nakaguhit na diagram. Ito ang diary ng tatay ko, malambing niyang sabi habang hinahaplos ang pabalat. Nakadetalye rito ang mga kasong isinuko na ng opisyal na medisina. Tinawag itong muling pagkabuhay ng tatay ko. Naniniwala siya na ang katawan ay isa lamang makina at ang utak ang driver. Kung ang driver ay nakatulog sa manibela dahil sa takot mula sa aksidente at ipinikit ang kanyang mga mata, hihinto ang makina kahit buo pa ang makina nito. Nakikinig si Rosa ng may pagdududa. Basag ang gulugod ko, bata. Ibig sabihin putol ang kable, hindi dumadaloy ang signal. Maaring maayos ang kable pagtanggi ni McCoy o kaya gumawa ng bagong daanan. Plastiko ang utak pero kailangan muna nating suriin kung buhay pa ba ang driver. Kinuha niya ang rubber mallet. Papaluin ko ng malakas ang tuhod mo. Hindi ka pwedeng maghintay lang sa palo. Kailangan mong isiping gumagalaw ang binti mo. Kailangan mo tong makita sa isip mo ng kasing linaw na parang totoo itong nangyayari. Bumuntong hininga si Rosa. 1,000 beses ko na tong ginawa kasama ng mga doktor. Ginawa mo yon para patunayang mali sila, matigas na sabi ni McCoy. Pero ngayon gagawin mo ito para mabuhay. Ipikit mo ang mga mata mo. Ipinikit ni Rosa ang kanyang mga mata. Dilim. Ang nakasanayang malamig na dilim. Isipin mong tumatakbo ka, dinig niyang sabi ng bata malapit sa kanyang tainga. Huwag ka lang maglakad, tumakbo ka. Malilate ka na ba sa eroplano o hindi? Tumatakas ka. Hinahabol ka ng mga asong lobo. Nararamdaman mo ang hininga nila sa likod mo. Nakamasel ka. Tumutulak ka mula sa lupa. Umiinit ang mga binti mo. Takbo, Rosa, takbo. Isang palo. Pinalo ni McCoy ang litid sa ilalim ng kneecap. Dumilat ng malaki si Rosa. Nakahiga lang ang kanyang mga binti ng walang galaw.
Walang tunog, walang galaw, parang patay na bigat wala. Isang mapait na tagumpay. Sabi ko na sa'yo, sinasayang mo lang ang oras ko. Hindi na dismaya si McCoy. Hindi man lang siya mukhang nagulat. Siyempre wala, sabi niya, nagpatayo ng pader ang utak mo. Binablangan nito ang signal. Natatakot siya sa sakit. Kailangan nating gibain ang pader na yon. Inilapag niya ang martilyo at kinuha ang isa sa mga mahahabang karayom. Napatense si Rosa. Anong gagawin mo? Hahanapin ko ang buhay na tuldok, sabi ni McCoy. Sa traditional Chinese medicine mayroong mga meridian, mga tuldok kung saan lumalabas ang enerhiya. Hindi patay ang mga binti mo, Rosa. Mahimbing lang silang natutulog. Kailangan ko silang gisingin. Umupo siya sa sahig malapit sa kanyang mga paa, hinubad ang mamahaling sapatos nito na hindi man lang nagalusan at hinubad ang silk stockings. Maputla at malamig ang mga paa nito, may perpektong pedicure na hindi nakikita ng sinuman. Kinuha ni McCoy ang karayom. Tingnan mo ko, utos niya. Huwag mong ipikit ang mga mata mo. Tingnan mo ang mga paa mo. Kailangan mong gustuhing maramdaman ang sakit. Kailangan mong magmakaawa sa sakit. Itinusok niya ang karayom sa una ng hinlalaki sa paa. Nakita ni Rosa na bumaon ng malalim ang karayom. Walang dugo, walang sakit. Pakiramdam niya ay isa siyang manonood sa sinehan na nanonood ng isang manikin na tinotorture. Wala, sabi niya. Hinugot ni McCoy ang karayom at inilipat ito 1 sentimetro pataas. Tusok, wala. Mas mataas pa sa gitna ng talampakan. Wala. Lumipas ang 1 oras, natusok na ang buong talampakan. Pinagpapawisan si McCoy. Nanginginig na ang kanyang kamay na may hawak ng karayom dahil sa tensyon. Ngunit hindi siya tumitigil. Nakaupo si Rosa sa wheelchair. At bawat minuto ang maliit na tilamsik ng pag-asa na nagningning sa restaurant ay unti-unting namamatay. Naramdaman na naman niya na isa siyang matandang tanga na naloko. Tama na, pagod niyang sabi. Itigil na natin to. Sadista ka lang. Kunin mo ang pagkain mo at umalis ka na. Gusto kong mapag-isa. Iniangat ni McCoy ang kanyang mga mata. May galit sa mga iyon. Sumusuko ka na, mahina niyang tanong. Ikaw na nagtayo ng imperyo. Ikaw na sumisira sa mga kakumpetensya sa pamamagitan lang ng isang tingin. Sumusuko ka na sa sarili mong laman. Hindi ako sumusuko, sigaw niya. Naging realista lang ako. Hindi to gumagana. Hindi to gumagana kasi hindi ka naniniwala, ganting sigaw ng bata. Nakahiga ka sa gintong wheelchair na yan at naaawa sa sarili mo. Oo, kawawa naman si Doña Rosa. O ang lupit ng buhay. In love ka sa sakit mo, ginagawa mo tong dahilan. Parang sampal ang mga salitang iyon. Nabulunan sa galit si Rosa. Kinuha niya ang mabigat na kristal na basong may tubig sa mesa at inyumang upang ihagis sa bata. Lumayas ka, Tilinya. Lumayas ka rito. At sa sandaling iyon, sa pinakasukdulan ng kanyang galit kung saan ang buo niyang katawan ay nakatensyon para umatake mabilis, at buong lakas na itinusok ni McCoy ang karayom sa tuldok sa pagitan ng hiniliit at palasingsingan sa kaliwang paa nito. Nanigas si Rosa. Nabitawan niya ang baso pero hindi ito nabasag, sa halip ay gumulong sa carpet at natapon ng tubig. Dahan-dahan niyang ibinaba ang paningin niya. Namilog ang mga mata niya, lumiit ang mga pupil niya. Naramdaman niya iyon. Hindi ito sakit sa ordinaryong kahulugan. Para itong isang taong nagdikit ng live wire sa paa niya. Isang matalim mainit na tusok na biglang tumagos mula sa kanyang daliri sa paa papunta sa tuhod at direktang tumama sa kanyang utak. Sigaw niya. Agad na hinugot ni McCoy ang karayom. Tinitigan niya si Rosa habang mabigat ang paghinga. Naramdaman mo, tanong niya. Hindi makapagsalita si Rosa. Mahigpit niyang kinuyom ang mga hawakan ng wheelchair kaya't bumaon ang mga kuko niya sa leather. Doon bulong niya habang nakaturo sa paa niya gamit ang nanginginig na daliri. May apoy doon! Naramdaman ko ang apoy, McCoy! Ibinagsak ng bata ang karayom at pabagsak na humiga. Nang patihaya sa carpet, nakabuka ang mga braso. Tumawa siya. Isang nerbiyoso, histerikal na tawa ng ginhawa. Nandoon ang koneksyon, sigaw niya habang nakatingin sa kisame. Tama si tatay. Hindi putol ang kable na barahan lang ng basura. Nakapasok tayo, Rosa, nagiba natin ang pader. Nakaupo lang si Rosa, takot gumalaw. Takot siyang mawala ang sensasyon na baka guni-guni lang ito. Ngunit ang bakas ng apoy ay nakapaso pa rin sa kaibuturan ng kanyang binti. Iyon ang pinakamagandang sakit sa buong buhay niya. Tiningnan niya ang bata na nakahiga sa sahig, madumi, pawisan at tumatawa. Ano ngayon, tanong niya. Makakatayo na ba ako? Bumangon si McCoy at seryoso siyang tinitigan. Hindi ngayon. Ngayon nahanap lang natin ang pinto. Kailangan pa nating hanapin ang susi at buksan ito. Reconnaissance pa lang to. Ang totoong giyera ay magsisimula bukas. Tumayo siya, pinagpaga ng tuhod at nagsimulang ligpitin ang mga gamit. Babalik ako bukas ng umaga, sabi niya sa tonong formal na parang totoong doktor. Maghanda ka.
Magtatrabaho tayo hanggang bumagsak ka. At tapos konti pa. Makoy tawag ni Rosa nang hawak na nito ang doorknob. Lumingon siya. Salamat, sabi ni Rosa. Nahirapan siyang sabihin iyon. Matagal na niyang hindi sinasabi iyon kahit kanino. Tumango ang bata. Pakainin mo ang mga aso, sabi niya. Nasa akin ang karne. Pero mas gusto nila kapag may nag-iisip sa kanila. At lumabas na siya. Naiwang mag-isa si Rosa sa malaking opisina. Sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na buwan, hindi niya tinawag si Berto para buhatin siya papunta sa kwarto. Naupo siya sa dilim, mahigpit ang hawak sa wheelchair, sinusubukang ibalik ang sensasyon ng apoy sa kanyang binti. Wala. Ngunit alam niyang nandoon iyon at alam niyang bukas ay isang bagong araw ang araw kung kailan magsisimula ang kanyang sariling giyera. Ang sumunod na 2 linggo ay naging isang walang katapusang at nakakapagod na marathon para kay Rosa. Ang marangyang mansyon na dati pahingahan ay naging battleground. Ang bawat umaga ay hindi nagsisimula sa kape kundi sa pagdating ni Makoy. Walang awa ang bata. Wala siyang ibinibigay na palugit, hindi nakikinig sa mga reklamo. Pinuwersa niya itong gumapang sa carpet na parang sanggol nakasandal sa mga kamay at ilang oras na nakatutok lang sa paggalaw ng isang daliri sa paa. Nakalimutan ng mga kalamnan mong gumalaw ulit niya noong 100 beses na bumagsak si Rosa at dumudugo na ang tuhod nito. Kailangan mong ipaalala sa kanila. Ikaw ang general, sila ang sundalo. Kung mahina ang general, mamatay ang hukbo. Hindi na ito matiis. Isang araw nang bumigay ang kanyang mga binti at bumagsak siyang padapa, hindi na makabangon. Sumigaw si Rosa, tama. Na hindi ko na kaya, baldado na ako. Makoy, ito na ang katapusan. Tahimik lang si Makoy. Lumapit siya, umupo sa tabi ni Rosa at naglabas ng lumang litrato ng isang lalaking naka-white coat mula sa kanyang bulsa, ang kanyang ama. Sabi ng tatay ko, mahina nitong sabi, ang katapusan ay dumarating lang kapag sumuko ka na. Hanggat humihinga ka, pwede kang manalo. Gusto mo bang manalo ang mga taong pinaghahati-hatian ngayon ng kumpanya mo? Gusto mo bang pagtawanan ka ni Anton? Mas malakas ang mga salitang iyon kaysa sa sakit. Naalala niya si Anton, ang assistant niyang nag-aambisyon na sa posisyon ng direktor. Ang galit ay nagbigay sa kanya ng lakas. Nagngalit ang kanyang mga ngipin, itinukod ang mga kamay sa sahig at habang nanginginig ang buong katawan ay bumangon ng paluhod. Isa pa sutsut niya. Sige, isa pa. Ngunit ang banta ay hindi lang nagmula sa sakit kundi sa ibang tao. Ang bali-balita tungkol sa batang hamog na gumagamot sa bilyonaryo ay nakarating sa kanyang pribadong doktor, si Dr. Hidalgo. Ang sikat na propesor na ito ay galit na galit, takot mawalan ng kanyang minahanang ginto. Bumukas ng malakas ang pinto ng opisina. Sa pintuan ay nakatayo si Dr. Hidalgo kasama ang pinuno ng seguridad na si Berto. Anong nangyayari rito, sigaw ng doktor nang makita si Rosa sa sahig na may mga nakatusok na karayom sa binti. Doña Rosa, pinapatay po kayo ng manlolokong ito. Infection ito, isa itong krimen. Berto, itapon niyo palabas ang batang yan. Humakbang si Berto patungo kay Makoy. Napaatras ang bata. Sa kanyang mga mata ay kumislap ang takot ng isang bata sa harap ng isang malaking lalaki. Subukan mo lang. Ang boses ni Rosa ay mahina, ngunit kasing lamig ng yelo. Nanigas si Berto. Pero Doña Rosa, asimula ni Dr. Hidalgo. Sabi ko lumabas kayo. Dahan-dahan gamit ang matinding lakas at nakasandal sa mesa, iniangat ni Rosa ang kanyang katawan. Tinitigan niya ang doktor ng may pandidiri. Ginamot niyo ako ng 6 na buwan. Kinuha niyo ang mga bilyon ko at sinabing wala na akong pag-asa. Pero ang batang ito sa loob ng 3 linggo nagawa ang hindi ninyo nagawa. Nararamdaman ko ang mga binti ko, doktor. Nararamdaman ko ang sakit. Tanggal na kayo. Kayong dalawa, lumayas kayo sa bahay ko. Namutla si Dr. Hidalgo at mabilis na lumabas. Nakayukong sumunod si Berto palabas. Naiwang nakaluhod si Rosa. Mabigat ang paghinga. Tiningnan niya si Makoy. Tayo na lang, sabi niya. 2 araw na lang at board meeting na ng mga stockholders. Susubukan ni Anton na agawin ang kumpanya. Kailangan kong pumasok doon gamit ang sarili kong mga paa. Naiintindihan mo. Maglalakad, hindi itutulak. Tumango si Makoy. Nagmukhang matanda ang kanyang mukha. Kung ganun, magtatrabaho tayo gabi-gabi hanggang sa bumagsak ka. At tapos konti pa. Dumating ang araw ng board meeting. Sa malaking conference room ng glass skyscraper, nagtipon ang mga pating ng negosyo. Ang mga lalaking nakasuot ng mamahaling suit ay nagbubulungan habang nakatingin sa bakanting upuan sa kabisera ng mesa. Umaasal na si Anton na parang may-ari. Mga kasamahan, sabi niya na may peking awa. Si Doña Rosa sa kasamaang palad ay hindi na kayang patakbuhin ang imperyo. Sira na ang kanyang isip. Kumuha siya ng batang hamog sa kalsada para gamutin siya. Kailangan nating magpakita ng awa at ipadala siya sa rehab at ako na ang kukuha sa pamamahala. Tumango ang lahat bilang pagsang-ayon.
Ang dokumento para sa pagtanggal sa direktor ay nakahapag na sa mesa. Kinuha ni Anton ang ballpen para pirmahan ito. Sakto 10:00, dahan-dahang bumukas ang mabigat na pinto ng kwarto. Napalingon ang lahat umaasang makakita ng wheelchair ngunit walang itinulak papasok. Sa halip, lumitaw ang isang baston. Isang elegante at itim na baston na may pilak na hawakan at sa likod nito ay pumasok si Rosa. Nakatayo siya. Maputla siya at pinagpapawisan ng noo. Bawat hakbang ay mukhang masakit para sa kanya. Nanginginig ang kanyang mga binti pero naglalakad siya. Naglakad siya ng mabagal ngunit tuwid nakataas ang noo at diretsong nakatingin sa mga mata ng traidor na si Anton. Sa buong kwarto ay bumalot ang patay na katahimikan. Tanging ang tunog ng kanyang takong at pagbagsak ng baston ang naririnig. Tukhakbang! Tukhakbang! Walang makapaniwala sa kanilang mga mata. Ang babaeng inilibing nila ng buhay ay bumangon mula sa abo. Narating ni Rosa ang kanyang pwesto pero hindi siya umupo. Nananatili siyang nakatayo nakatukod sa mesa ang dalawang kamay para itago ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Nabalitaan ko, sabi niya sa boses na umaalingaw-ngaw na bakal, na naghahanap kayo ng bagong direktor. Nandito ako. May tutol ba? Napaatras si Anton. Naging kulay abo ang mukha niya. Nahulog ang ballpen mula sa kanyang kamay. Pero Doña Rosa, paano? Putal niya. Lumabas ka, mahinang sabi nito. Tanggal ka na, Anton, at lahat kayong sumuporta sa kanya lumayas kayo sa gusali ko. Walang sino man ang nangahas magsalita kahit isang salita. Bumalik ang kapangyarihan sa tunay na nagmamay-ari nito. Nang gabing iyon matapos makamit ang tagumpay, hindi umuwi si Rosa para magdiwang. Pumunta siya sa address na ibinigay ni McCoy. Isa itong mapanganib na squatters area sa Tondo, kung saan ang mga bahay ay mukhang mga guho. Huminto ang kanyang limusin sa tapat ng kinakalawang na garahe. Nakasandal sa kanyang baston lumabas si Rosa. Medyo bukas ang pinto ng garahe. Sa loob ay may malabong ilaw. Nakita niya si McCoy. Nakaupo ang bata sa isang kahon at pinapakain ng dalawang matatandang aso ng karneng kinuha niya sa kanya. At sa isang sulok sa isang gawa-gawang higaan nakahiga ang isang lalaki. Payat siya at hindi nakapag-ahit. Pero ang mga mata niya ang matatalino at matatalas na mata na katulad ng kay McCoy. Sino siya, tanong ni Rosa habang pumapasok. Agad na tumayo si McCoy, pinoprotektahan ng lalaki gamit ang sariling katawan. Huwag kang matakot, sabi ng lalaki. Ako ang ama ni McCoy, si Dr. Delphine de Maculangan. Nasinghap ni Rosa. Pamilyar sa kanya ang pangalang iyon. Si Dr. Delphine ay isang maalamat na neurosurgeon na nawala 5 taon na ang nakalilipas matapos ang isang malaking iskandalo. Nai-frame up siya ng mga kakumpetensya, inakusahan ng maling gawain, malpractice, tinanggalan ng lisensya at sinira ang kanyang buhay. Akala ng lahat ay umalis na siya ng bansa o naging lasenggo. Pero nakatira pala siya rito, nabubuhay sa kahirapan lumpo dahil sa sarili niyang depresyon habang pinalalaki ang kanyang anak. Siya ang nagturo sa akin, sabi ni McCoy habang nakatingin kay Rosa. Ginuhit niya sa akin ang mga diagram. Tinuro niya sa akin kung saan dapat pindutin anong mga salita ang dapat sabihin para magalit ka at lumaban ka. Ako lang ang naging mga kamay niya. Siya ang totoong nagligtas sa'yo. Sinubukan ni Dr. Delphine na bumangon. Hindi ako pwedeng pumunta sa inyo ng mag-isa, sabi niya. Hindi nila ako papapasukin sa gate niyo. Isa akong itinakwil. Pero nakita ko sa balita ang aksidente niyo. Alam kong psychosomatic iyon. Alam kong makakatulong ako. Pinadala ko ang anak ko. Tinitigan ni Rosa silang dalawa. Ang henyong nakatira sa garahe at ang kanyang matapang na anak na alang-alang sa kanyang ama ay handang magpahiya. Iniligtas nila ang kanyang buhay kapalit ng tira-tirang pagkain. Habang ang mga itinuturing niyang kaibigan ay pinagtaksilan siya para sa bilyon-bilyong piso. Ang mga luha na hindi niya ipinakita kahit noong nakakaranas ng matinding sakit ay unti-unting dumaloy sa kanyang mga pisngi. Nilapitan niya si Dr. Delphine at hinawakan ang payat nitong kamay. Hindi na po kayo isang itinakwil, matatag niyang sabi. Mula bukas, kayo na ang head doctor ng bago kong rehabilitation clinic. Kukuha ako ng pinakamagaling na abogado sa bansa. Papatunayan natin na inosente kayo. Ibabalik natin ang lisensya niyo. Ibabalik natin ang buhay niyo. Bumaling siya kay McCoy. At ikaw, papasok ka sa pinakamagandang paaralan. Hindi ka dapat naging batang hamog. Ipinanganak ka para maging doktor. Lumipas ang 10 taon. Ganap nang gumaling si Doña Rosa. Ang kanyang baston ay naging isa na lamang eleganteng palamuti. Ang klinika ni Dr. Delphine ay nakilala sa buong mundo, nagbabalik ng pag-asa sa mga taong isinuko na ng iba. At si McCoy. Si Dr. McCoy de Maculangan ay nagtapos ng medisina bilang magna cum laude. Minsan kapag nakaupo sa kanyang opisina, tinitingnan ni Rosa ang isang lumang litrato kung saan ang isang madungis na bata ay nakatayo sa harap ng kanyang wheelchair.
Itinatago niya ang litratong iyon bilang paalala. Isang paalala na ang tulong ay dumarating hindi mula sa lugar na inaasahan mo. Na sa likod ng maruruming damit ay maaaring magtago ang purong ginto. At na kahit nasabihin ng buong mundo na hindi pwede ang paniniwala ng isang maliit na bata ay maaaring lumikha ng isang imposibleng himala. Kung naantig ang puso mo sa kwentong ito, pakiclick ang like button. Isulat ang miracle sa comments kung naniniwala kang may mga magagandang bagay na laging bumabalik at huwag kalimutang mag-subscribe sa Nakakaantig sa Puso ang Kwento Channel. Salamat sa pagsali.